na balita ngayong tanghali. Philippine National Police may ipinasok na blue box at iba pang gamit sa loob ng compound ng KOJC. Umano'y planong sirain ang KOJC Cathedral, itinanggi ng Pro 11. Ilang pampasabog na tagpuan ng pulisya sa loob ng KOJC compound. Mga sikretong daanan na bisto ng PNP. Philippine Statistics Authority tiniyak na gagawa ng paraan ang produksyon ng National ID matapos i-terminate ang kontrata ng supplier ng plastic cards. Department of Migrant Workers nagbabala sa publiko laban sa third country o cross-country job offers. Oil price hike inaasahang ipatutupad sa susunod na linggo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 30, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali, isang blue box at ilan pang kagamitan para makatulong umano sa paghahanap kay Apollo Kibuloy ang ipinasok ng Philippine National Police sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Tumanggi ang pulisya na idetalye ito, subalit tiniyak na kasang-ayon pa rin naman ito sa police protocols. Samantala, ipinaliwanag naman ng mga pulis na may dalang armas. Itinanggi rin ng ahensya ang umano'y pambobomba sa loob ng cathedral. Narito ang report ni Lane Moreno. Kinompira ng Philippine National Police na may mga gamit silang ipinasok sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ay upang mapadali umano ang paghahanap kay Apollo Kibuloy. Kahapon, isang malaking blue box ang dinala ng mga pulis sa compound. Inalmahan naman ito ng KOJC dahil hindi umano dumaan sa kanilang X-ray scanner. Nagdala rin ang PNP ng grinder na nakalagay pa sa loob ng isang carton box. Gumamit din ang PNP ng live and motion tracker device. Isang Proton ELEC LBA-3 nang dinala ng pulisya sa KOJC Cathedral upang iskan ang lugar kung may anumang nakabaon na metal tulad ng tunnel o underground bunker. Batay sa mga videong kuha ng kampo ng KOJC, maririnig ang tila tunog ng mga drill sa loob ng JMC College. Even the attempt and now the ongoing exercise of drilling the JMC basement is a grievous violation of the proprietary rights of JMC, JMC being a separate entity than the accused. Hindi idinetalye ng PNP kung ano ang laman ng blue box at kung para saan ang iba pa nila equipment. Ngunit sinabi nitong gagamitin nila ito para ma-detect ang umano'y underground bunker sa compound na sinasabing pinagtataguan ni Apollo Kibuloy. Kung nakikita na observe natin that is true na mayroong pinapasok, and it is the call of the ground commander again, and revealing kung ano yung kanilang specific na ginagawa. Again, I'll go back to my statement that this will jeopardize yung ginagawa nilang activity doon sa loob. Tiniyak rin ng pulisya na walang dapat ikabahala ang publiko dahil sinusunod umano nila ang police operational procedures sa pagsisilbi ng warrant. The legal procedures and the process is being observed. Although there are some information that the ground commander doesn't want to reveal, this is part of the operational data, operational information that could jeopardize yung conduct in serving the warrant of arrest, that perhaps could compromise yung ongoing procedure nila. Pinabulaan na naman ng pulisya ang usap-usapan na balak nilang pasabugin ng compound kung hindi isusuko ng KOJC si Kibuloy. Giit ng PNP, wala itong katotohanan at si Kibuloy at mga co-accused lamang nito sa kaso ang target ng operasyon. Right now, if you intend to bomb the very place where the religious freedom is exercised, that is already extremely violative of the Constitution. So we sincerely hope that this was just a prank call. Never namin sisirain
ang structure or ng POJC na pasasabugin in that sense. Kasi we are not after the structure, we are not after the church, we are not after the POJC members, we are after the fugitive Kibuloy. Dumepensa naman ang PNP sa pagbibitbit ng armas ng mga pulis sa loob ng compound. Anila, bahagi lamang ito ng ipinatutupad ng security measures sa operasyon. May mga armas na po is yung mga perimeter security namin. And certain units, if in case, may kinakailangan police intervention. So may mga units po tayo na nakatalaga din as perimeter security and for police interventions if necessary. Patuloy pa rin ang pagdating ng daan-daang pulis sa KOJC compound. Ngunit giit ng PNP, karelyebo lamang ito ng mga pulis na naka-duty sa ilang araw ng paghahanap kay Kibuloy. 6 na araw nang nasa loob ng compound ng mga pulis at nananatili pa rin silang positibo na malapit na nilang matunton ng lokasyon ng puganting lider. Positive. But as to whoever, we cannot for now explicitly give that information. Inihayag din ng PNP na nagkakaroon sila ng kaunting problema dahil sa resistance ng KOJC members. Sa katunayan, 6 na po nilang tauhan ang nasugatan sa pagpapatupad ng warrant of arrest. 51 KOJC members naman ang dinala sa ospital matapos makaranas ng mga gasgas sa katawan, pananakit ng mata at iba pa. There are areas na talagang nadidelay because yun nga, nabibigay sila ng somehow parang dinidisturb nila yung ating kasamaan sa PNP. Not all areas ay agad-agad mapasukan ng ating kasamaan sa PNP. It's a wide area, sinabi po namin, at iniisa-isa po ito. So hindi po madali yung hinaharap ng ating PNP everyday just to cover all the areas. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isiniwalat ni Department of the Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos ang mga natagpuan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa kasagsagan ng paghahanap ng mga pulis kay Apollo Kibuloy. Ilan sa mga ito ay mga pampasabog o Molotov bomb at ilan deadly weapons. Ang detalye ng ulat ni Lea Ilagan. Hindi madali ang ginagawang paghahanap ng mga pulis sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy at 4 pang co-accused nito. Ipinakita ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos ang mga challenges na hinarap ng mga pulis. Bukod kasi sa nasa 30 ektaryang property na mayroong 42 gusali, ay mayroon pa itong pasikot-sikot na daan at sikretong pintuan. Andyan din daw ang mga galit na mga supporters at miyembro ng KOJC na nananakit ng mga pulis. Ito po yung actual inspection sa inside ng KOJC. Ito yung mga ilang kwartong pinasok po nila. Ayan po si General Nick Torre ang nangunguna po rito. Ito po, ito yung cathedral. Pagbukas mo sa rito, this is now the secret door. At dito ka ngayon papasok sa kwartong ito. Yan yata ang kwarto ni Pastor Kibuloy. No? Bumubukas po ito. Bumubukas ito. Yan, bumubukas itong secret door na to. Ipinakita din ni Secretary Abalos ang under construction na gusali. Mayroon pa aniya silang iba pang mga videos, subalit tumangging ipakita upang hindi makaapekto sa isinasagawang operasyon ng pulisya. Sinabi pa ng kalihim na nakikipag-ugnayan na sila sa City Government Engineering Office upang malaman kung nakadeklara sa KOJC's construction plan ang mga sikretong kwarto at daanan. Inukuha namin ang plano mismo ito sa Office ng Engineering ng City ng Davao. Ito yung nakadeklara. Kasi kung hindi nakadeklara ito, it's a violation. Bakit hindi nakadeklara? Lahat ng things na ginawa at binulot sa iyo. So, pwede siyang sabukan. Ipinakita din ni Secretary Abalos ang picture ng Molotov bomb at mga bolo na natagpuan sa loob ng compound. Mayroon din area mga barbed wires at live electrical wires na inilagay umano ang mga supporters nito. So, mabigat po ito, mahirap na challenge na pinagdadaanan ng ating kapulisyan na so now walang tulong,
Paulis, marami mga nasugatan din po. No? So, kaya naman kami ito para maunawaan naman nila ang kalagayan ng Philippine National Police. Sa huling tala ng PNP, nasa 60 pulis na ang nasugatan matapos na atakihin ng mga followers ni Kibuloy. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Philippine National Police na may mga tauhan na rin ng Armed Forces of the Philippines sa loob ng KOJC compound. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, pagod na at mayroon ding mga sugatan sa mga tauhan ng Davao Police kaya't nagpadala na ng augmentation force ang AFP. Gayunman, nilinaw ng PNP na hindi naman tumutulong ang militar sa operasyon sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy. Nangangalaga lamang ang mga ito ng peace and order sa lungsod. Nasa 60 pulis na ang naitalang nasugatan sa ginagawang paghahanap ng PNP kay Kibuloy at mga co-accused nito. Kailangan po nating humingi po ng augmentation from other security forces kasi sabi ko nga kanina, pang 5 araw na po ito, pagod na po yung ating mga police. In fact, kumuha na rin po tayo ng augmentation sa ibang region kasi kailangan din naman po magpahinga ng mga ibang police po natin na deploy ng first 1 to 3 days ago na talagang napasabak during the height ng violent rally ng KOJC. So maraming nasugatan, maraming na ospital, so kailangan magpalit po. So yung contingent po ng AFP is just there to provide augmentation. Mariing kinondena ng Police Regional Office 11 ang panunutok umano ng laser devices ng ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa chopper ng Philippine National Police na nagsasagawa ng aerial survey sa compound. At para sa karagdagang detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano ang detalye nitong sinasabing umano'y panunutok ng laser devices ng KOJC members sa mga pulis? Lalo itong mga nakalipas na araw kahapon ay nagkaroon ng aerial survey itong PNP sa palibot ng KOJC compound at batay sa mga video na inilabas ng PNP ay may mga laser devices na ginamit itong KOJC at tinutok nila doon sa chopper ng pulis at ayon nga sa PNP ito ay delikado. Isang pahayag sa social media, sinabi ng Police Regional Office 11 na tinutukan umano ng mga miyembro ng KOJC ng laser devices ang kanilang helicopter na nagsasagawa ng aerial survey sa compound. Sa video message ni PRO Davao spokesperson Police Major Catherine De La Rey, kinondena nito ang naturang aksyon ng KOJC members na anya ay mapanganib at maaaring magdulot ng aksidente. Sinabi rin ni De La Rey na ang paggamit ng laser sa aircraft ay ipinagbabawal sa ilalim ng Aviation Safety Regulations and Legal Standards. Sa ngayon, wala pang inilalabas na tugon ang kampo ng KOJC hinggil sa aligasyon sa paggamit umano ng laser devices sa PNP chopper. Una nang sinabi ng PNP na nagkakaroon sila ng problema sa pagpapatupad ng kanilang operasyon dahil sa umano'y resistance ng KOJC members. Iniulat din ng pulisya na nasa 29 na KOJC members na ang inireklamo ng obstruction of justice at direct assault dahil sa umano'y pananakit sa ilang pulis na kasamang nagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanilang leader na si Apollo Kibuloy. Sa panig naman ng KOJC, patuloy na tinutulan nila ang ginagawang operasyon ng pulisya na nila ay nakakaabala na sa kanilang operasyon sa loob ng compound. Partikular na inireklamo ng KOJC ang umano'y drilling operation ng mga pulis sa ilan nilang gusali at patuloy na pagsuyod sa ilang bahagi ng compound na pinaghihinalaang pinagtataguan umano ni Kibuloy. Ito na ay 7 araw ng pananatili ng pulisya sa loob ng KOJC compound. At hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nila nahanap itong si Apollo Kibuloy at kanyang 4 na kapwa-akusado. Ella. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno. Pinalawig ng Court of Appeals ang freeze order sa mga bank account at ari-arian ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy
hanggang February 2025. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, naglabas ang CA ng resolusyon noong August 20 kaugnay ng extended freeze order. Ayon naman kay Attorney Dina Tolentino Fuentes, Legal Counsel ng KOJC, wala pa silang kopya ng kautusan. Sakop ng extension ng freeze order ang bank accounts ng KOJC at Suarez Media Corporation na nag-ooperate sa Sunshine Media Network International, ang media arm ng KOJC. Maaaring maging state witness si Sheila Guo sa gitna ng mga issue sa operasyon ng Pogo sa bansa. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ngunit ito ay kung isisiwalat niya ang kanyang mga nalalaman laban kay dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Maaga pa para masabing pwedeng maging state witness si Sheila Guo sa mga sinasagawang investigasyon kaugnay ng iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Ito ang palagay ni Senador Sherwin Gatchalian matapos humarap ang naturang Chinese citizen sa huling pagdinig ng Senado noong Martes, August 27. Paliwanag ng mambabatas, dapat munang ilahad ni Sheila Guo ang ibang mga impormasyon laban kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kung gagawin siyang state witness, ang gusto natin magsabi siya ng impormasyon o magsabi siya ng mga nalalaman niya tungkol kay Alice Guo at sa ginagawang hindi magaganda ni Alice Guo. Lalong-lalo na yung relasyon ni Alice Guo sa Pogo. Ngunit ayon kay Senador Win, hindi ito magiging madali para kay Sheila Guo. Pero tingin ko magiging mahirap yan dahil unang-una, yung abogado ni Guo Huaping, aka Alice Guo, at abogado niya pareho. So, ang hinala ko dyan, si Guo Huaping pa siguro ang nagbabayad ng abogado niya. So, mahirap naman na magsabi siya ng impormasyon laban kay Guo Huaping, pero si Guo Huaping naman nagbabayad ng abogado niya kasi iisa lang yung kanilang abogado. Dagdag pa ni Senador Gatchalian, maraming kulang at butas ang mga kwento ni Sheila Guo kaya hindi rin ito kapani-paniwala. Ngunit kung hindi pa rin anya makikipagtulungan at magbibigay ng mga detalye si Sheila Guo, pwedeng ikulong ito sa ibang lugar. Sa Lunes, September 2, itinakda ang susunod na pagdinig sa Senado kaugnay ng operasyon ng Pogo kung saan inaasahang dadalo na rin si Cassandra Leong na isa pang sangkot sa mga naturang iligal na aktibidad. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hahabulin ng Department of Justice o DOJ ang mga abogado ni dismissed Mayor Alice Guo na nagsumite ng palsipikado nitong counter affidavit. Samantala, inaasahan maghahain din ng mga otoridad ng reklamong money laundering laban sa magkapatid na Guo. Narito ang report ni Dante Amento. Papanagutin ng Department of Justice o DOJ ang mga abogado ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Partikular na ang mga nagsumite ng palsipikado o manong counter affidavit ni Guo. Gayon din ang nagnotaryo ng dokumento na si Attorney Elmer Galicia. Kumbaga, they were the ones who made the counter affidavit off record. Kung tagapagsalita naman niya, siya naman pinilaganap yung kwento na nandito pa si Alice Guo sa mga interviews. Binigyang diin ng DOJ bukod sa reklamong kriminal, maaari ring maharap partikular na si Attorney Galicia sa kasong administratibo sa Korte Suprema. Samantala, sasampahan din ng reklamong money laundering ng DOJ ang magkapatid na Alice at Sheila Guo at iba pang individual. Hindi nagbigay ng detalye ang DOJ bakit money laundering complaint. Baka bukas or sa isang linggo ay masasampahan na siya ng kaso ng money laundering kasama si Alice Guo at madami pa ibang individual. Una nang kinasuhan si Sheila Guo sa Pasay City ng paglabag sa Passport Act at disobedience to legislative summons o hindi pagtalima sa sapina ng Kongreso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paglalaanan ng 75 billion pesos sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa susunod na taon. Samantala, ipinagtanggol naman ni Defense Secretary Gilberto Gibot Teodoro ang planong pagpapalawak sa interpretasyon ng Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa budget deliberation sa Kamara.
Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Humarap sa House Committee on Appropriations si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro para sa pagdinig ng panukalang pondo ng kagawaran para sa 2025. 254.1 billion pesos ang proposed budget ng Department of National Defense o DND sa susunod na taon. Sa panukalang pondo na ito, 75 billion pesos ang ilalaan para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines o AFP. The amount will cover 11 ongoing MYCA projects due for payment in fiscal year 2025 and 25 priority projects on Horizon 2 and Re-Horizon 3. Samantala, naungkat din sa pagdinig ang plano ng Defense Department na palawakin ang interpretasyon sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Taong 1951 nilagdaan ang kasunduan na batayan ng security partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Nakapaloob sa treaty na tutulungan ng Amerika ang Pilipinas sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa mga sundalo, barko at eroplano ng bansa. Ayon kay Secretary Teodoro, layo ng pagrepaso sa kasunduan na matugunan ng tumitinding agresyon ng China sa West Philippine Sea. According po sa inyo, there are ongoing conversations to broaden the interpretations of the Mutual Defense Treaty between the Philippines and the United States in response to China's growing aggression toward Filipino aircraft and vessels in the West Philippine Sea. Ngayon, ang tanong ko po, anong specific na babaguhin sa MDT? Wala pong babaguhin sa MDT. It's just we don't want to get canalized on an interpretation on an attack of an armed vessel. It is more for strategic purposes because China uses non-lawful system of aggression which a static interpretation and static processes will not address. Dagdag pa ng kalihim, wala pang detalye sa ginagawang pagrepaso sa MDT. Dedepende rin sa rekomendasyon ng working groups ang susunod nilang magiging hakbang kaugnay nito. So just as the aggressor has variables, millions of variables in its playbook, we have to also restudy. There are no specifics right now. That will depend on the recommendations of the working groups of how to make the Mutual Defense Treaty interpretation more dynamic to address threats that we may not even foresee. Hindi naman nangangahulugan ng pagrepaso sa kasunduan na dadagdagan pa ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa bansa. Sa kasalukuyan, may 9 lokasyon ng EDSA facility sa Pilipinas. Pinuna naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang anay dumadaming military exercises ng Pilipinas sa ibang bansa. Ayon sa gurong mambabatas, nakakatanggap sila ng ulat na naaapektuhan na ang kabuhayan ng mga mangisda bunsod ng mga pagsasanay na ito. Yun nga po yung worry natin doon. So, yung Pilipinas, Mr. Chair, nagiging lunsaran na yan ng mga military exercise and practices ng iba't ibang mga bansa. So, dati US lang yan. So, meron tayong Japan, meron tayong Canada, meron tayong Australia. So, ano na lang ang tayo na lang talagang ginagawa na lang tayong military exercise na lugar. Subalit giit ni Defense Secretary Teodoro, ang pagkakaroon ng military exercises sa ibang nasyon ay ginagawa rin ng ibang mga bansa. Sa layunin nitong mapalakas ang kapasidad at kakayahang pangalagaan ng ating seguridad. Giit din ito, ang mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea ang nakaapekto sa kabuhayan ng mga kababayang mangisda. Walang koneksyon ang fisher folk natin sa ang pagharang ng China sa fisher folk natin sa mga exercises. Ito po ay sariling gawa ng unilateral at illegal na activities ng China. At pag tayo po ay bibigay dito, we are appeasing them and not negotiating with China. Rosalie Coz, UNTV News at Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bad news para sa mga motorista. Matapos ang nakaraang big-time oil price hike, may namumuong dagdag presyo sa langis na posibleng ipatupad sa susunod na linggo.
Sa inisyal na pagtaya ng mga kumpanya ng langis, maaaring tumaas ng 20 sentimos o maaaring walang maging adjustment sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa 20 hanggang 45 centavos per liter naman ang inaasahan dagdag sa presyo ng gasolina. At 45 hanggang 55 centavos naman sa kerosene. Ayon sa department, nakadepende pa sa resulta ng oil trading ngayong araw kung magkano ang ipatutupad na final price adjustment sa susunod na linggo. Sa October 2025 pa posibleng masimulan ang rehabilitasyon ng Guadalupe Bridge sa Makati City ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Aabuti naman ng 17 buwan ang magiging kabuuan ng rehabilitasyon nito na layong mapatibay ang tulay upang makayanan ang magnitude 8 na lindol. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Wala pang gagawing pagsasara sa Guadalupe Bridge sa Makati City ngayong taon. Ito ang tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa naunang pahayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH, bago matapos ang 2024 ay masisimulan ang rehabilitasyon ng naturang tulay. Pero ayon sa MMDA, sa January 2025 pa lang maia-award ng DPWH ang kontrata at doon din masisimulan ang paglalagay ng temporary bridge sa magkabilang gilid ng tulay. Aabuti ng 10 buwan ang paglalagay ng temporary bridge, kaya sa October 2025 pa posibleng masimulan ang talagang rehabilitasyon ng Guadalupe Bridge. Kapag nasimulan ang rehabilitasyon, outer lane lamang ang isasara sa mga motorista. Hindi maaapektuhan ang EDSA busway at ilan pang lane ng tulay. Hanggat hindi po nagagawa itong temporary bridge, wala pong pagsasarang gagawin. So yung inner lanes ng EDSA Guadalupe hindi po maapektuhan. Inaasahan namang aabutin ng mahigit 1 taon ang gagawing rehabilitasyon. Nakalagay daw po yan sa kanilang terms of reference na once isinara, kailangan pong mabuksan within 17 months. So in effect, more or less 17 months ang construction po noong outer lanes nitong Guadalupe Bridge. Inaasahan na magdudulot ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan ang rehabilitasyon. Pangunahing maaapektuhan nito ang southbound at northbound ng EDSA, pati na ang JP Rizal sa ilalim ng tulay. Ayon sa MMDA, kailangan itong gawin dahil meron ng nakikitang mga bitak sa tulay at posibleng hindi na ito kayanin kapag tumama ang malakas na lindol. Meron na rin pong ilang cracks. So talaga pong medyo priority po talaga ito na ma-rehabilitate in preparation for the big one. Ang rehabilitasyon ng Guadalupe Bridge ay ipresenta ng National Economic and Development Authority o NEDA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at inaprubahan niya ito para sa layuning mapatibay at kayanin ang magnitude 8 na lindol. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kakasuhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng attempted homicide ang driver ng sasakyan sa isang viral video na tumangay sa kanilang enforcer na pumipigil sa kanya matapos takasan ang kinasangkutang banggaan na nangyari noong August 27 sa Sales East Service Road sa Taguig City. Ayon sa MMDA, nasa kalahating kilometro din ang tinakbo ng sasakyan hanggang bago pumasok ng South Luzon Expressway o SLEX habang nasa ibabaw ng hood ang enforcer. Iginit naman ng driver na hindi niya sinasadya ang nangyari. Sinisi nito ang rider dahil may narinig umano siyang malakas na kalabog sa likurang salamin ng kanyang sasakyan na tila banta sa kanyang seguridad kaya siya nagmadaling tumakas. Sa totoo lang, nalagay po sa alanganin yung buhay po ng aming enforcer dahil
Imagine niyo naman kung nahulog siya doon at na bago kang ulo or nasagasaan ng ibang sasakyan, ay pwede pong ikapinsala ng aming enforcer. May bumabalagpag po doon sa likod ng sasakyan ko. Parang gustong basagin yung sasakyan. Hindi nagpanik po ako, nagkarangkada ako. Hindi ko nakasabit na pala yung MMDA doon. Doon yun yung part na nabidyoan na. Hindi ko po talaga intention na ganun mangyari sa MMDA. Naiangat na ang nasira navigational gate sa Navotas base sa report ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Dahil dito, nagagamit na muli bilang pangharang ng tubig ang nasabing gate na malaking tulong para mapigilan ang pagbaha sa Malabon at Navotas lalo na kung high tide. Mula sa Navotas City, alamin natin ang sitwasyon kay JP Nunez live. JP, ngayong naiangat na yung navigational gate, mayroon pa rin bang mga lugar sa Navotas at Malabon ang baha ngayon? Ella, yung mga kalsada na nagkaroon ng baha, lumala yung baha noong nasira yung navigational gate. Nadaanan natin kanina, sa ngayon tuyo yung kanilang mga kalsada. At noon nga kasing nasira yung navigational gate, kapag may mga pag-ulan ay agad yang nakakaranas ng baha. Gaya doon sa Barangay Hulong Duhat sa Malabon. At ayon nga sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, simula noong August 24 ay naiaangat na muli ang nasirang navigational gate sa Navotas, Malabon. Noong August 5 hanggang August 15 ay nakapag-fabricate na sila nung nasirang mga piyesa. Sa ngayon, nailalagay na ito sa closed position kaya nagagamit na ulit pangharang ng tubig mula sa Manila Bay. Gayunman, hindi pa ito pinadadaanan sa mga malalaking bangka dahil hindi pa tuluyang nabubuksan o naibababa sa tubig yung mismong gate. Ayon sa MMDA, kailangan pa nilang linisin yung ilalim ng navigational gate dahil marami pa itong mga basura. Aabutin pa ng hanggang 5 araw ang ginagawang paglilinis. Kapag pinapasok kasi ang mga malalaking bangka, baka tamaan ulit ang gate at posible itong muling masira. Noong June, nasira ang navigational gate dahil sa pilit na pagpasok ng isang fishing boat o barge. Noong July naman, matapos tumama ang bagyong Karina, ay isa ito sa personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang iba pang mga opisyal ng gobyerno. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Eda. Maraming salamat, JP Nunez. Nagbabala ang Philippine Statistics Authority sa publiko na mag-ingat at huwag basta maniwala sa mga kumakalat na online scam sa mga social media para sa lahat ng may national ID. Sa isang pahayag, sinabi ng PSA na peke ang kumakalat ngayong post na nagsasabing makakakuha ng 5,000 pesos na cash assistance ang lahat ng mga may national ID. Paglilinaw ng ahensya, hindi galing sa kanila ang nasabing post at pinayuhan ang publiko na huwag maniwala sa mga ganitong scam. Tinapos na ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang kontrata nito sa supplier ng national ID dahil sa kabiguan na tuparin ang obligasyon nito. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., nakikipagnegosasyon na sila para sa damages at humahanap na rin ang bagong supplier para sa kontrata. Tiwala naman ang Philippine Statistics Authority sa naging desisyon na ito ng BSP na i-terminate ang kontrata sa supplier ng national ID. Ang BSP ang siyang responsable sa printing ng national ID, katulong ang PSA sa pagkalap naman ng mga datos para sa ID. Magsasagawa ng investigasyon ang Senado kaugnay sa posibleng pagkaantala ng produksyon ng national ID kasunod ng nangyaring termination sa kontrata sa kumpanyang nagsusupply ng plastic cards na ginamit para dito. Mula sa Quezon City, may report si Asher Cadapan Jr. live. Yes, Asher, go ahead.
maglalabas ng resolusyon si Senator Coco Pimentel upang siyasatin ang posibleng antala sa produksyon ng national ID. Ito ay matapos nga ang terminasyon ng kontrata ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa supplier ng naturang ID card bunsod ng kabiguang tuparin ang kanilang mga pangako. Ayon kay Senador Pimentel, mukhang magkakaroon na naman ng further delay o lalo pang antala sa pagpapagawa ng at pagpapadala ng mga national ID. Kaya dapat anyang imbestigahan ito ng Senado. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Philippine Statistics Authority o PSA ang kakulang aksyon sa kanilang panig. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, tiwala siya sa ginagawang desisyon ng BSP. Sa ngayon anya ay ginagawa na nila ito ng paraan para hindi maantala ang pagpapadala ng physical card para sa national ID. Sa huling tala ng PSA, nasa 88.9 million na mga Pilipino na ang nakapag-register sa national ID system. Samantala, maaari namang i-access sa website ng PSA ang mga e-fill ID. Magtungo lamang sa link na makikita sa inyong screen. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Inilabas na ng Commission on Elections o COMELEC ang mga panuntunan kaugnay sa paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa darating na 2025 elections. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento, live. Dante, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, Ella. Mahigit isang buwan nga bago yung paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 national and local elections. Inilabas na ng Commission on Elections ang mga panuntunan para sa COC filing. Nakasaad dito, Ella, na gagawin nga ang paghahain ng kandidatura sa October 1 hanggang 8, 2024. Sa mga tatakbong senador at party list representative, ang COC filing ay sa Law Department ng COMELEC. Sa unang pahayag ng komisyon, para mas malaki yung venue ay gagawin nila ito sa Manila Hotel. Samantala, ang iba pang mga kandidato o kakandidato ay sa tanggapan ng Provincial Election Supervisor, Office of the Election Officer at iba pang venue na maaaring itatalaga ng COMELEC. Ang mga tatakbong senador ay pinapayagan na magkaroon ng hanggang 4 na kasama kapag naghain ng COC at yung mga ibang mga kandidato ay 3. Nakasaad din sa rules na hindi pinahihintulutan na magkaroon ng substitution o papalitan ang isang aspirant candidate lagpas ng October 8. Liban na lamang kung namatay o may issue sa kapasidad nito. Halimbawa, kung nagkasakit ng malubha na hindi na nito kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang kandidato. Kasama rin sa rules ng COMELEC ang paghahain ng Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN ng isang party list group. Gayon din ang pagsasagawa ng political convention, paghahain ng listahan ng nominees and Certificate of Acceptance of Nomination para sa unang BARM parliamentary elections. Gagawin ang national and local elections at BARM parliamentary elections sa May 12, 2025. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Tinitingnan na ng Department of Health ang lahat ng paraan upang mapigilan na posibleng pagkalat pa ng Mpox sa bansa. Kasunod ito ng halos magkakasunod na naitatalang bagong kaso ng nasabing sakit sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Jed Naresina. Close, intimate at skin-to-skin contact. Kung ilarawan ng Department of Health ang transmission o pagpapasa ng Mpox virus. Kaya isa sa tinitingnan ng kagawaran ngayon ang pagkakaroon ng virtual check-up sa mga pasyenteng nakararanas ng sintomas ng nasabing sakit. Sa pamamagitan ng virtual online consultation, mas mababawasan ang posibleng physical exposure o contact ng isang infected na tao. Tama yun. Tinitignan ng DOH at kausap nga namin ng Philippine Dermatologic Society at iba pang mga kasamahan natin dun sa experts group na kinonvene ni Secretary Herbosa. Kung paano natin gagawin itong online, virtual, and photographic or video. Plano ring maglagay ng DOH hotline para mas madali sa mga pasyente ang pagpapakonsulta at ma-refer agad ang mga ito kung kinakailangan ng mga test. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, madali namang makita ang mga sintomas ng Mpox. Maaari itong kuhanan ng video o litrato at ipadala para ma-assess ng medical experts
kung anong maaaring gawin ng pasyente. Remember, balat ang usapin dito. Balat sa balat, mga putlig sa balat, madaling makita ang simptomas ng Mpox. Hindi tulad ng COVID-19 na hininga, oxygen saturation, may mga vital signs. Ito, tignan mo lang yung balat, picturean mo, ipadala mo. Yun ang iniisip namin sa ngayon. Paalala rin ni Asek Domingo na maigi na sa mga eksperto sa balat o dermatologist kumonsulta kung makaranas ng sintomas ng Mpox. Hindi emergency or cause for emergency ang Mpox. Walang Mpox na nalalagutan ng hininga. Walang Mpox na inaatake sa puso. Ibang-iba siya sa COVID-19. Pinakamaganda at mahusay na tumingin sa mga dyan ay ang ating mga espesyalistang dermatologist. Kaya aniya, ang mga dermatologist ngayon ang mga bagong frontliners pagdating sa depensa laban sa Mpox. At kasama ang Philippine Dermatological Society, maigting na ang ginagawang monitoring sa mga posibleng kaso ng nasabing sakit. Ngayon nakikita at may pruweba ang Department of Health na handa ang ating sistema sa Clade 2 variant ng Mpox na 2 taon nang nasa bansa. Paghahanda na rin ito sakaling makapasok ang mas matinding Clade 1B. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kailangan nang ideklara ng mga biyahero na papasok sa Pilipinas kung nakaranas sila ng sugat o pamamantal upang maiwasang madagdagan pa ang kaso ng Mpox sa bansa. Samantala, inihayag naman ng Department of Health, Central Visayas, na wala pang kumpirmadong kaso ng Mpox sa rehiyon. Narito ang report ni Gladys Toabi. Maglalagay ng kaunting pagbabago ang Bureau of Quarantine o BOQ sa screening questions na kailangan sagutan sa e-travel form ng mga biyaherong papasok sa bansa. Ang hakbang na ito ay upang maiwasang madagdagan ang bilang ng Mpox cases mula sa ibang bansa, partikular na ang Clade IB. Ayon sa Department of Health o DOH, kung oo ang isasagot ng biyahero sa tanong na kung nagkaroon sila ng sakit sa nakalipas na 30 araw, kakailanganing mamili sa drop-down list kung may rashes, vesicles o blisters. Kailangang sagutin ito ng tapat ng biyahero. Samantala, nilinaw ng DOH Region 7 ang kumakalat ngayon sa social media na mayroon ng kaso ng Mpox sa Central Visayas. Nga naanay sa mga social media posts nga nagkalat nga naatay Mpox diri sa Sugbo, wala pa ta, naatay mga suspected cases. Again, in surveillance, naatay gitawag na case definition nga kung mapasok na siya sa case definition nato, himuon nato na siya nga ingon suspect case. Now, the confirmed case needs a confirmation, laboratory confirmation. Ayon kay Dr. Eugenia Mercedes Cañal, Regional Epidemiologist ng DOH-7, hinihintay pa nila ang resulta sa mga nakuhang sample mula sa mga individual na pinaghihinalaang dinapuan ng naturang sakit. Ayon sa ulat ng kagawaran, ang mga suspected cases ay 2 babae, 2 lalaki na edad 18 hanggang 80 taong gulang, habang ang isa ay inaalam pa ang impormasyon. At sinasabing ang mga ito ay walang travel history. Ang kanang mga 5 kabuok, mag-iingon nila, informed ang atong LGU ana, o nagsigi na pod sila pagahimo sa kanang mga efforts to control no sa pag-spread sa kana nga virus, if ever monkeypox man gyud na siya gani nga virus. If not, it could have been any other infection na naa sa komunidad. Bukod sa monitoring at surveillance, may contact tracing sa mga miyembro ng pamilya at mga taong huling nakasalamuhan ng 5 suspected cases sa rehiyon. Babala sa publiko na agad magpakonsulta sa doktor kung may napapansing sintomas sa katawan na maiuugnay sa Mpox. Ganon din ang pananatili ng maayos na hygiene. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumababa na ang mga kaso ng sakit na pertussis sa bansa base sa latest monitoring ng Department of Health. Sa kabila nito, ayaw pa rin magpakampante ng DOH, kaya naman nasa bansa na rin ang karagdagan doses ng mga bakuna para maiwasan ang muling pagdami ng mga kaso ng pertussis.
Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, ilang dose ng bakuna kontra pertussis ang dumating sa bansa at kailan ba yan planong ibigay ng DOH? Ella, nakatanggap na nga ang Pilipinas ng 500,000 doses ng pentavalent vaccines na siyang kontra sa 5 sakit na bilang na itong pertussis o whooping cough. At dumating na nga yung mga nasabing bakuna ngayong buwan sa bansa. Ngunit ang mga ito ay nasa cold storage pa. Ayon sa Department of Health, inaasikaso pa ang mga paperworks na mga ito bago simulang maipamahagi sa mga government health centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Samantala sa isang pahayag, nasa 750,000 doses pa ng pentavalent vaccines ang inaasahang darating naman sa susunod na linggo. At ipinag-utos na rin ni Health Secretary Teodoro Herbosa na ang mga ito ay maipamahagi na ring madali sa iba pang mga lugar sa bansa. Kaya tiwala ang ating kagawaran ng kalusugan na tuluyan pang bababa ang mga kaso ng pertussis dahil sa pinalakas na bakunahan dito sa ating bansa. Kaugnay nito, base sa report mula sa DOH, bumaba na ang mga naitalang kaso ng pertussis sa loob ng halos 2 buwan na ngayon. Ito ay nasa 50 cases per week na lang na siyang mas mababa kaysa sa 300 cases per week na naitatala noong buwan ng Abril. Habang mula noong August 4 hanggang August 17 naman, nasa 19 ang naidagdag na dinapuan ng naturang sakit. Sa kabuuan, 3,827 na kaso ng pertussis na ang naitatala ngayong taong 2024 at karamihan ang mga ito ay naitala noong buwan ng Marso at Abril. So itong pertussis, ay isang nakakahawang sakit na maaaring naipasa ng taong infected sa pamamagitan ng pagpahil o kaya ng pagbubuan. Kadalasan nga ng mga tinatamaan dito ay yung mga bata o mga sanggol. Kaya patuloy ang DOH sa pagsisikap sa pangako nila ang maagapan dito. Kaya tuloy-tuloy yung pag-distribute nila ng mga dumarating na pentavalent vaccines lalo na dun sa mga bata at sanggol dito sa bansa. Ayan, pagkakapit balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Sinimula na ngayong araw ng Department of Agriculture ang rollout ng ASF vaccination sa bayan ng Lobo, Batangas. At para sa detalye ng balita, makakausap po natin ng live ngayong tanghali si Department of Agriculture Assistant Secretary Constante Palabrica. Magandang tanghali po, ASEC. Ito po si Luella de Cordova at ang una ko pong tanong sa inyo, ano na po ba yung latest dito sa ginagawang rollout ng ASF vaccination dyan sa Lobo, Batangas at ilang baboy po ba ang target na mabakunahan ngayon? Magandang tanghali, Luella. Nandito pa kami sa Lobo, no? At yung unang batch na trial namin, 50 heads, less than 50 heads ay natapos na. So, susunod-sunod din na natin to na lahat ng bayan na pumapaligid sa Lobo ay isusunod na natin sapagkat meron tayong 10,000 doses available. At kailangan lang i-survey na merong approval na may-ari. Number 2, kailangan kunan ng dugo. Number 3, kailangan mga palakihin lang at hindi inahin. So, correct ka na simula ng yung pagro-roll ng bakuna rito sa Lobo. ASEC, meron po bang timeline kung kailan dapat tapusin ang ASF vaccination sa Batangas? Ang puwersa ng DA ay dito nakatuon para after Batangas ay pwede rin naman tumalon sa Quezon at sa ibang probinsya base sa resulta nitong ginagawa natin pagbabakuna. So, timeline, we have 10,000 at kung maganda, meron pang 150,000. Pag gumanda pa uli, meron pa tayong, ang total nito ay 600,000 na worth 300 million na naka-allocate dito. Inuuti-uti natin para
hindi naman maaksaya yung pera ng bayan at siguraduhin na maayos at effective yung bakuna. Okay po. So after Batangas po, ano na yung mga susunod na lugar? Yung kalapit ng Batangas ay Quezon. So, yun ang isusunod natin. At kung ano pang probinsya na hihingi ng saklolo sa PAI para matugunan yung usapin ng ASF. Okay po. Meron po bang sapat ba ASF vaccines ang Pilipinas para mabakunahan po yung lahat ng kailangan at dapat bakunahang mga baboy? Oo. Dahil nga may pera ng nakalaan na at madali namang kumuha ang bakuna. Basta bigyan lang natin ng 45 days ang supplier, pwede na silang magpadala dito sa Pilipinas. Dahil ang permit nito ay monitored release. Hindi pwede ito sa mga magsasaka. Ang gagawa lang nito ay gobyerno, LGU at mga veterinaryo. Kapagkat nasa stage pa to na minomonitor natin kung effective o hindi yung bakuna. Asek, mensahe na lamang po para sa mga kababayan natin na kaugnay po dyan sa mga effort na ginagawa ng DA kontra ASF. Okay, sa mga nakikinig, nais kong sabihin sa inyo na lahat ay ginagawa ng Department of Agriculture upang mabawasan immediately ang ASF issue. At sinisigurado namin sa inyo na yung karne ng baboy na nabibili nyo sa wet market at supermarket na dumaan sa National Meat Inspection ay pwedeng kainin at huwag mangamba. Dalawang pwersa ng gobyerno ang tumatrabaho ngayon. Ang Bureau of Animal Industry na sinisigurado na huwag makapasok o makapunta yung mga may sakit na baboy at i-condemn ito sa mga checkpoint. Hindi lang Bureau, pati mga kapulisan na sa buong bansa ay nakahanda para gawin ito upang hindi ito makatay at madala sa merkado. Ito'y mga 300 na ay binaon namin at yung mga truck ay kinasuhan namin. So, yun ang first border. Ang second border, ang National Meat Inspection. Nakatutok ang National Meat Inspection sa mga slaughterhouses. Pag may nakita sila na senyal na yung bago katayin ng baboy, ito ay hindi kakatayin. Kung makalusot sa katayan at nakita na kanyang mga minudensya ay may tama, condemn ang baboy. At isasarado yung slaughterhouse para ma-swap. Pwede tayo mag-enjoy ng pork barbecue at huwag matakot kapagkat bantay sarado po ang Department of Agriculture. Okay, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, Asek Constante Palabrica. Magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat po. Ng Department of Migrant Workers ang publiko laban sa mga iniaalok na trabaho sa ibang bansa na may cross-country arrangements. Sa isang abiso, sinabi ng DMW na ang mga katulad na job offers ay kalimitang hindi dumadaan sa tamang proseso at naglalagay lamang sa migrant workers sa panganib gaya ng exploitation at human trafficking. Ginawa ng ahensya ang babala matapos makatanggap ng ulat sa umunoy di otorisadong recruitment activities na nag-aalok ng malaking sweldo. Ngunit may initial deployment sa ibang lugar bago pa makarating sa mismong papasukang kumpanya. Paalala ng ahensya sa job seekers, dumaan sa tamang proseso at makipag-ugnayan sa mga otoridad upang masigurong accredited at maayos ang mapapasukang trabaho sa ibang bansa.
sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 29 na nagsasabi, ang taong marahas ay dumadaya sa kanyang kapwa at pinapatnubayan niya siya sa daang hindi mabuti. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV Diyos, ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!